Good morning, good afternoon, good evening mga kababayan, OFW, FLM family, migrante. Mabuhay tayong lahat at magandang buhay sa ating lahat. Ganito na talaga to. Araw-araw ka mga bata, wag gayahin ng paninigarilyo. Ang dami palang mga kaganapan mga kaibigan. Yung kay Sis Donna. Pero hindi naman ako nandun kay Sis Donna kasi alam ko naman na FLM defender talaga si Sis Donna. Wala tayong masabi dyan na lang sila ni parang nagkaano sila ni Boss Lee na para anuhin yung mga yung mga nabi-brainwash ni Pastor Jam. Parang ganun lang yung nila. Anong nangyari parang sila yun na pero huwag tayo magkalala mga kaibigan. At atin yan si Boss Lee tsaka si Sis Donna. Yan, solid yan, no? FLM defender yan. Talagang yan, atin yan. Solid family yan. Ito lang talagang si Pastor ang talagang ayan na. Ganyan, yan pala talaga ang ugali niya. Kaya pala nagkaganyan-ganyan ng yan. Kaya pala hindi yan pinapansin ni FLM dahil napakapangit pala ng ugali. Hindi maganda ang pag-uugali niya. Excuse me. Masingit tayo kasi pangit ng ugali. Ayun pa, yung kanina nawala yung mga kaibigan, yung live ni Sir Jojo. Naandun si RDC tsaka si Madam MCM. Ako, dami palang natanggap nitong ni Pastor na na pera. May mga resibo mga kaibigan. Talagang doon yung mga resibo doon sa live ni Sir Jojo. Talagang pinakita yung mga ebidensya. Tapos ang ginagawa ni Pastor, kunyari na ipamili na niya, pinicturean niya ron sa motor niya. Ang pinalalabas pala ni Pastor doon na parang kulang pa yung 15,000, parang nanghihingi pa, parang ganun yung dating nung sinasabi. Talagang pala, napaka ni Pastor. Talagang pera-pera ang laban. Kaya talagang hindi pala pwedeng pagkatiwalaan ng pera yan si Pastor Jam. Grabe yung ginawa niya, yung mga panghihingi niya doon sa mga sa OFW. Tapos ang masakit pa nun, yung iniba niya yung challenge. Siyempre masakit yun sa mga OFW na nagbigay, kasi nagbigay sila kay Pastor Jam ng pera para sa mayaman challenge donated by dapat ganun. Hindi yung tas yung resibo dapat ibabalandra mo pag may nag-donate sa'yo na ganun na, Pastor Jam, ikaw ang magdo-donate kami sa'yo, ina-accept namin yung mayaman challenge ni Francis Leo Marcos. Ikaw naman na si Pastor Jam, dapat ang ginawa mo naman, namili ka, binili mo yung bigas, ibinalandra mo yung resibo, binibidyohan mo excuse me, habang namimili ka, binibidyohan mo, tapos yung resibo binabalandra mo sa live mo sa may video. Dapat hanggat sa ipinamimigay mo. Ngayon makikita ng mga OFW kung may kulang nga o hindi yung papakita mo na kakahon lang na hindi ganun. Dapat talagang pagkaganyan na tumatanggap ka ng pera galing sa pinaghirapan ng mga OFW, ang nais nila ay maging parte ng mayaman challenge. Yun ang ko dyan gusto nila maging parte ng mayaman challenge. Tapos ganun ang ginawa mo. Masasabi mo pa na ganyan, panay ang mga hapdi mata ko na naman mga kaibigan. May malaking dump truck dito na dahan. Susunduin ko na yung asawa ko, tinawagan ko na kaagad para masundo namin yung bata.
ba? Medyo sinisipon kasi ako mga kaibigan. Pabago-bago yung klima. Kung gaya ngayon, no, 18.5. O yan, biglang naging 19 naman, oh. 19 degrees. Pabago-bago yung ano kasi malapit na yung ano, yung tinatawag na fall. Yung maglalagas na yung mga dahon. Tapos yung pabago-bago rin ang klima nun. Meron tinatawag na ano, yung kung tawagin nila dito yung Indian summer. Yung karon yata yung Indian summer. Oo, medyo iinit pa ng konti. Pahilig ka mga mapdi yung mata ko na naman. Ganda nung sasakyan sa kanan ko. Tesla. Mahal pala yan mga kaibigan. Ano yan, yung di baterya. Ang technology yan. Ay, papatak tayo. Hindi mga kaibigan. Lagi lang, excuse me lang. Saan ko na. Ay, napos ko po. Time up muna. Dali lang. Kasi minsan di natin maiwasan na ano, na kamutin yung ano, yung madampian yung mata. Ayun, pumasok konti. Kasi kailangan ano, manigurado tayo na ano, yung hand sanitizer. Kasi hindi natin na ano, minsan nakahawakan natin yung mata natin. Ang abdi. Kung nawala naman yung mga tissue. Trip yung mahirap pag-trip yung ano ganyan. Pasensya na kayo. Ito pa, natampon ko yung sarado. Allah. Hindi na bahala na. Pasensya na kayo mga kaibigan, ha. Buksan mo itong tissue. Pahida natin yung mata natin. Dami na nakuha. Mapdi talaga eh. Yun, stoplight. Yun. Pahinto tayo. Ayan. Asan na ba tayo? Pasensya na kayo. Kailangan talaga magkagawa tayo ng video. Dahil gumawa na nga tayo ng YouTube channel eh. Kain tayo ng Mentos, parang peppermint. Pagpasensya nyo na mga kaibigan si Lolo Miguel. Ayan na, medyo okay na yung mata. Ay, humapdi talaga kanina, mapdi. Mga kaibigan, na wag na raw nating sabi ni RTC, wag na nating tangkilikin si Pastor Jam. Wag na raw nating panoorin nang brainwash ng mga tao. Hinahamon siya ni Inay Merea kung sino yung nasa likod niya, kung ano yung pinagmamalaki niya. Yung kay Sis Donna naman, ang pinupunto naman ni Sis Donna pala talaga, wag niyang ginagamit si Nanang. Matanda na raw si Inanang, ginagamit pa niya. Ano bang mapapala niya ron na kay Inang? Anong meron dun? Wala naman eh, di ba? Sino bang paniniwalaan ninyo? Yung sasabihin ni Pastor Jam o sasabihin ni FLM? Siyempre sasabihin ni FLM. Doon tayo. Dahil siyang hinahangaan natin. Siya ang ating hero. Hindi naman ito si Jam. Kaya sabi niya, kahit tirahin nyo na yung tarat. Pero nung una tarat lang siya eh. Pagka naging palkon na. Gumawa na lang siya ng sarili niyang di ba? Ano ibig sabihin nun, di ba? Meron siyang hangad. Tsaka yung dati pa niya mga video na nagsusumbong siya. Nanang, yung mga gamit, kung sino-sino gumagamit. Parang ang gusto niya mangyari, si Nanang ang mamahala. Tapos siya ang magkokontrol.
ganun ng parang gusto niyang palabasin. Ganun yung nakikita ko dun eh. Tapos ano pa ba yung mga update na ano ko kanina, kasi sinaksak ko yung headphone ko talaga kanina dahil doon sa live ni Sir Jojo. Nawala. Sigurado yun, nireport siguro yun ng mga kalaban. Ang dami nanonood, 1,300 mahigit. 1,300 mahigit yung nakasubaybay. Doon sa live na yun, pag biglang naputol, nawala. Kasi nag-break lang ako kanina eh. At yun yung nga doon pati si Ma'am MCM nandoon. Talagang hanga talaga ako. Pagmamahal ni MCM sa bunso niya, si Francis Leo Marcos. Ang bunsong anak pala to si bunsong anak pala to si yung ating hero. Ang alam ko dyan doktor ang tatay ni MCM eh. Yung tatay nila doktor eh. Yun ang pakiwari natin dyan eh. Kaya talagang yun lang yun. Doon lang tayo umapit. Kinakausap na pala niya doon si Pastor Jam na ayaw niyang umalis ka kasi kailangan ng prayer. Hindi naman prayer ang inaano nito ni Pastor Jam. Ang inaano niya yung makapanira eh. Pero mo sabihin pa niya na wini-welcome daw niya yung Talino Warrior. Ito Talino Warrior sigurado to eh. Baka siya rin, sa kanya nga galing talaga yung mga picture na yan, mga siya nagbigay niyan sa Talino Warriors eh. Tapos binaligtad lang niya na na kinuha, pero sigurado siya siguro nagbigay niyan eh. Membro siya ng Talino Warrior kasi nga galit nga siya kay FLM eh. Parang gano'n na nangyayari. Yun na nakikita ko ngayon eh. Tapos nanood naman ako kay Ice Freedom USA, mga kaibigan. Yung content niya excuse me galing naman sa isa ring defender na si Brogers. Yan, mga idol ko rin yan, mga magagaling yan. Yung mga puta nanda Mike Silvera pala, puta nangungulekta ng pera 250,000 daw para meron daw membro ng Talino Warriors na nakapatay. Aaregluhin daw nila. Naku, Diyos ko naman, ano ba namang klase yan mga yan. Tapos may yung mga attorney nila doon na naglaglagan na sila doon eh. Naglaglagan na sila. Yung attorney naman, sinasabi naman ng attorney, meron pala dyan isa may kasong bigamy, tapos may kasong estapa, tapos may kaso ring yung falsification of public documents. Sino-sino kaya yung mga sa Talino Warriors? Puro pala silang mga, ang dami pala may mga kaso dyan sa mga yan. Kaya talaga mga mga criminal mind ang mga membro ng ng Talino Warriors. Itawagin natin silang yung Talino Warriors. Yung mga criminal mind pala talaga yung mga yan. Grabe. Talagang dudurugin ko. Talagang gusto ko talaga silang durugin. Kaya sumasali ako sa pagdurog sa Talino Warriors dahil sa pangyuyurak nila kay Francis Leo Marcos. Hindi ako papayag yan. Gawal yan. Dito tayo sa gilid natin yung Jewish General Hospital, Jewish Hospital. Minsan dyan ako papacheck up yung dati sa mata ko. Pagising ko yung galing ako sa trabaho yata ako nun. Sabi ko, bakit parang may mga abo-abo ko nakikita yung sa kaliwang mata ko. Ayun pala, may floaters na punta ako doon, emergency raw. Check up na gano'n, tapos pinabalik ako. Tapos akala nila merong retina detachment. Parang gano'n na nangyari. Natakot ako doon mga kaibigan. Pinabahan ako, sabi batayan kaibigan, kaya pantingin natin yan eh. Tapos medyo kumalma na ng konti. Mga 2 taon na siguro nakalipas. Hanggang ngayon meron pa rin. Pero nanonood ako ng YouTube. Ko dyan yung eye floaters. Ang pinaka latest mga kaibigan,
kung meron man nanonood na merong eye floaters, yung alam niyo yung ano, yung liquid sa loob ng mata natin, yung nasa likod. Pag yung ano pala yung tawag, kalimutan ko na yung tawag. Hindi ko may paliwanag yung ano. Yung basta yung liquid doon sa mata natin, yung galing doon sa may retina, parang yung posterior, yung basta ganun, posterior detachment, yung because of aging, yung tumatanda na. Ang ganun ang nangyari sa akin. Pero ano yung eye floaters, pero hindi naman matindi. So 3 linggo ko yung ano, inobserba niya tayo, 1 buwan. Pinabalik ako, sabi wala naman daw retinal detachment. Pasalamat ako. Tapos medyo parang tagal, di humupa ng konti. At dami kong sinubukan na ano, bumili pa ako ng MSM na eye drops. May maganda rin daw yun. Tapos biglang lumala na naman, takot na naman ako. Lumala. Tapos nanood na naman ako sa YouTube. Yung pinaka-latest doon sa YouTube na nakakatulong pala, yung pineapple, yung bromelain. Hindi naman ako lagi bumibili ng pineapple na ano. So ginagawa ko, tumingin ako sa Amazon. Meron pala dong gamot na ano, yung bromelain tablets, yung pineapple enzyme. So iniinom ko ngayon palagi yun. Tsaka isang ganyan na pineapple, araw-araw yan. Nasa gitna ako, pabuti na yun, bandi na. Ayun lang, yung sa mga bago nag-subscribe, 608 na si Lolo. Salamat. Dyan lang kayo talagang ano, pag dinikitan nyo ako man yung siguraduhin nyo na makadikit. Dahil ako sinusunod ko yung ano nung sa mga isdaan na ano, sabi pag dumikit ka, pati kompleto kailangan may kalimbang din na gano'n. Sige, kalimbang na lahat para kompleto, para talagang nakadikit. So, hindi ko naman inaalis yan. Basta sinubscribe ko na yan. Dyan na yan, ano na yan, new friends. Tsaka para makilala rin nila yung iba siguro sa ibang mga ano, hindi nakapanood pa kay Francis Leo Marcos, pero konti na lang siguro yung hindi nakakakilala kay ano, Francis Leo Marcos. Gusto kong makilala nila lahat. Yung kabayanihan ni Francis Leo Marcos, yun ang talagang ano ko. Salamat sa inyo mga kaibigan, ha. Gusto na mga nag-subscribe, tsaka yung mga 30 views, 40 views na nanonood, thank you. Tsaka nyo na pag nakita nyo, open nyo YouTube, si Lolo Bigil. Siyempre doon muna tayo sa mga ano, yung mga talaga na-touch pa ako sa ano. Sinabi pala ni RTC kanina na Jojo de Guzman, you are one of my trustees defender. Talagang napaganon si Sir Jojo, parang tuwan-tuwa ako nun. Totoo naman. Sinabihan siya ng gano'n, you are one of my trustees. So sarap na pakiramdam nun talaga. Siyempre hinahangaan mo yung tao, tapos sasabihan ka ng gano'n, diba? Ang sarap nun. Kaya proud ako kay Sir Jojo na kinikilala siya ni FLM na gano'n. Sana din tayo minsan din makarating din kay FLM itong video natin. Wala, ito na yung natural ni Lolo Miguel. Ay, mag-alas 4 pala, malapit na ako doon sa trabaho ng asawa ko. Mahaba yung oras namin hanggang sa pagsundo sa maliit namin. Yung mga estudyante, ang dami. May pasok na kasi. Tawa ng Diyos, hindi naman ganun kalala pa yung wala namang meron pa rin yung community transmission. Ano naman, nakaka-recover na yung ekonomiya, pero wala lang talagang overtime. Yung mga company sa buong mundo talaga, yung mga manufacturing, talagang nagkakaroon ng humihina talaga. Itong mga panahon na to, mga kaibigan, itong September na to, dati last year ang pasok ko 12:40 ng tanghali hanggang alas 3 ng madaling araw. Daming overtime nun. Ang daming overtime nun. Tapos pag yung yung halimbawa Biyernes, tapos
magpapaalam pa ako doon sa supervisor, basta may kasama lang ako na isa na didiretsuhin namin hanggang alas 7 ng umaga. Minsan bumapayag, bihira lang yun. Daming overtime nun, pero ang laki ng tax, pero di bali, napupunta naman yan sa government. Okay lang na mag-tax tayo sa government dito kasi libre lahat yung mga ospital, yung mga magaganda yung mga karamihan ng daanan, magaganda. Tsaka napapakinabangan ng tao yung mga yung government. Pag nawalan ka ng trabaho, meron kang insurance sa government, pwede ka mag-file ng yung tawag nila EI, Insurance Employment o Unemployment Insurance, parang ganun. Susweldohan ka nila ng 75% yata o mga ganun ng yung gross mo, siguro mga kulang 400 yun o kaya 400. Ilang buwan din tumatagal yun, pero ayokong gawin yung ganun. Gusto ko dire-diretso yung ko, yung pasok ko sa trabaho, para pag nag-pension tayo, medyo maganda, maka 1.5 siguro, 1.6 pagtanda natin ng todo. Ang hirap pala pagsabayin yung trabaho tapos kung mag-YouTube ka na ganito. Hindi pala biro, mga kaibigan, hindi pala biro. Tapos yung mga nag-message sa akin na pinlay all ko kanina, tapos nung pagpapalitin ko naman, i-play all ko naman ulit yun sa isang account na kasi gumawa ko nung mga nilagyan ko ng account lahat yung yung mga cellphone na luma na sana yun binenta ko na nga kasi yung iba ang dami na nun siguro mga 12 piraso na sana yun binenta ko na lang ulit kasi hindi kami nakauwi Ang plano ko sana nun sa mga cellphone na yun, kasi pupunta kami ng Bohol, so yung mga medyo liblib na lugar na ibigay ko doon sa mga bata o yung mga nakikinood lang sa ibang ng cellphone. Yun sana yung plano ko doon. Kaso hindi nangyari sa ngayon dahil nga sa pandemic, hindi kami nakauwi. Ganon sana yun. Tapos yung mga damit na yung mga kasi yung amo ng asawa ko yung Jewish, halos taon-taon niya mga yan nagpapalit ng mga gamit, mga damit, mga mga 3 beses parang nasuot, mga branded pa. Kasi medyo may kaya yung amo ng asawa ko, middle class, mabait. Yung kinahon namin, hindi ko pa rin na ipadala sa Pilipinas. Sabi ko, ipapadala ko na lang doon, bahala na sila, ipaukay-ukay ng mga kapatid ko doon. Ang haba ng bus, double. Lang, shout out sa atin lahat. Pinuking pala talaga nung pinuking yung ni Progress yung mga yung sa Talino Warriors, ko sila nag-bookingan na away-away na talaga sila Biro mo, pero meron sila, pero sinasabi nila na batas ang nila na sa katotohanan sila But bakit may ganun na meron daw member ng Talino Warriors na nakapatay. Tapos ang gusto ni Cerveza Negra, ni Cerveza Puti, aregluhin. Kailangan daw 250,000. Ang dami daw nagtulong-tulong na sila pala dyan ng sa batas wala talagang kwenta yung mga yan, mga Talino Warriors na yan. Nandito na tayo. Ayan yung asawa ko nasa labas na. Diyan yung boss niya yan. Wala pa. Wala. Ayan. Parada muna tayo dito. Tuloy natin itong kwentuhan natin. So ayun, shout out ulit at maraming salamat talaga. Mukhang malapit na tayo maging 1K. Okay, kaibigan, 1K lang yung mga 1,010, 1,020, okay na ako dun na ganoon yung bilang ng subscriber. Masaya na ako dyan. Kasi sasabihin naman yung iba dyan na yung mga basher, wala naman tayong basher pa. Nagkaroon lang tayo ng basher nung yung unang beses na tinanggal si
si Sir Leon Javier. Kasi nung namaalam siya sa Facebook pati si Icol Deliera lang unang nag-ano ang talagang ginawan niya ng yung vlog niya na buhay pa, pinatay ko na. Yung pala si Icol Deliera pa rin tumutulong sa kanya ng ng tawag nito, yung sa YouTube niya. Kaya nireaksyonan ni yun, pero okay naman yun, yun, tapos na yun. Hindi ako nakatulog kanina. Alas 5 na yata na madaling araw, alas 4. Tapos gumising ako ng alas 6. Ganyan kahirap yung may anxiety, tapos insomnia. Sanay naman tayo dyan. Yan lang, salamat at pagpasensya nyo na yung vlog ni Lolo. Ganito. Sana yung mga pasyal-pasyal, yung mga pag yung may live na, pag yung namamasyal. Kasi may pandemic kasi, nakakatakot. Alam mo, matanda na tayo. Kahit yung asawa ko, gustong dalhin namin yung anak namin sa pangalan nito, sa mga park, sa mga palaruan. Pero hindi, ayoko. Kasi maraming tao, delikado. Papasyal na kaso. Nagagalit. Parang nagagalit siya to dahil yung sidewalk parang masakop ko lang. Nabati tayo ng konti. Ano pa ba yun? So, yun lang yung mga update. Shout out Ma'am MCM, RDC, Inay Marian. Talagang saludo talaga ako kila Inay Marian tsaka kay Kiamat. Sila talaga yung umaasikaso, yung tipong pag nilalagnat si PLM kahit 10 oras ng gabi talagang pupunta sila para magdala ng gamot. Maraming salamat po Inay. Si Kiama, maraming salamat. 24/7 talagang pag may kailangan si Apula kayo, nandiyan kayo. So, ayun lang. Tapusin ko na itong vlog na ito. 30 minutes. Kagabi yung puti ka na kung mahulog sa upuan. Pagpasensya nyo na. Natural lang yun. Sa FLM family, yakapan lang tayo ha. Magmahal lang tayo. Talagang paglaban natin si Francis Leo Marcos. Yan ang masasabi ko. Yan ang ating hero. Malaki ang gagampanan niyang papel sa ating bansa. Darating yung araw na yan. So ayun, shout out sa ating lahat at mabuhay tayong lahat, mga Pilipino, mga kababayan kung saan man sulok ng mundo. Mabuhay tayong lahat at shout out sa inyong lahat. Love, Lolo Miguel.